Actually, we have so many indicators here. So nagkaroon din ng POI, so it took 11 months para matuntun natin because sa tulong ng backtracking, sa hirap na dinanas din ng mga intel operatiba natin, sa pamumuno ng ARTO, katuwang ang Isabela at saka Cagayan. So meron kaming person of interest, yun ang inuna namin because ang una kong instruction nung nangyari ang insidente is, wag mo nang tukuyin sino ang mastermind, what's the motive behind that. Dahil dapat unahin muna natin yung mga hitman, mga gunman at dun tayo magsisimula, 'no, dun tayo magsisimula. So sa initial na impormasyon namin kahapon, because pinaalam sa atin 'yan, operation na 'yan, weeks ano pa 'yan, it's under co-plan. 'Pag sinabing case plan kasi is duly approved by the higher headquarters. So hindi ito tsambahan kundi this is a intelligence project. So 11 months. So sa amin, lahat ng indicators nasa amin na lahat, mga pinipinpoint namin na puwedeng nagpagawa or whatsoever the case may be. So, however, during the initial na transit ng mga suspect natin, hindi sila nagsasalita. Because siguro alam nila na karapatan nila na hindi magsalita yun. Pero anyway po, no worries po, lalo po sa pamilya ng biktima natin na meron kaming tinutumbok, but as early as of now, we are talking now with our legal officers at hoping soonest 'pag makakita po kami ng butas na talagang ifa-file namin ang case, kayo pong unang makakaalam po. So, ito kasi is a part of still ongoing investigation effort on us dahil mahirap man mag-ano ng speculations. Mamaya maghahanda pa kung sino man maghahanda pa sila because in the first place, meron pa kaming kukuning ibang leads. Although nasa atin ng hitman. Umamin ng isa sa kanila, si isa ang hitman dun, umamin na. So, hinihintay lang natin is about the legality of it. So, we are after this conference actually, karating ko galing ng Isabela, we will talk, we will be have a short case conference together with our legal officers kung paano namin matutumbok yung sinasabi niyo po. So, pagpapahinipan niyo po, this is under still is an investigation. 'Pag nakuha namin po ang butas, 'pag nakuha po namin ang isang ebidensya, kayo po unang makakaalam. At, katulad po ng sinasabi na sa pamilya po ng biktima, rest assured po ma'am, hindi hindi magtatapos po sa dalawa na 'yan ang imbestigasyon namin. Kukunin pa rin natin kung sino man nag-utos po sa kanila because alam naman po natin na ang daming motibo, ang daming dahilan but hindi tayo dapat, mag-speculate dahil kung minsan baka makakasira pa ng investigation po 'yan. So, Okay. makakaasa po kayo. Actually nung ano po 'yan, nung I think that was after 2 days after the incident, I was briefed by our provincial director. Mm. Tinignan namin yung mga motives. So, ang unang nakita natin is personal grudge, 'di ba? Although, alam naman natin na it's personal grudge but it was happened during election period. Election, yeah. Kaya ang nagiging ano kasi natin diyan is laging kinakabit sa election. And for the fact na elected government official pa 'to, sa being a barangay captain. So, nagiging ano nga siya, naging kumbaga ang tinutumbok is ang motives na pupunta sa election. But anyway, ah, dun sa investigation po natin, ah, makikita po natin 'yan motive na po 'pag, after we'll be having the case conference, makakuha po ng sapat ebidensya at dun namin i-establish po 'pag ifa-file po namin additional kung sino man ang mga kasamahan niya po. Pero as early as now, hindi pa namin masasabi talaga kung ano pong motive. Mahirap mag-ano po madam, dahil 'pag nagsabi kasi kami alam niyo na kung anong tinutumbok po namin, 'no? Di makakasira sa investigation 'to po madam. But ang lumitaw kasi diyan is na una is initial is personal grudge, dahil in-explain sa akin ni PD that time, personal grudge. Tapos pangalawa, because it was happened during the election, alam niyo na ibig sabihin po nun na naging election related incident. So isang motive din po yun. Kaya after we be tackling this, legally with our, legal officers at, rest assured po ma'am na upon finding of the case, kung sino man yung mastermind, kung sino man nag-utos, yun ang malalaman ng motive agad po. Sa address lang na po nila, alam niyo na po, San Mariano. Hindi po sila taga Enrile. So isang konsiderasyon po 'yan na may perang involved. So we are, looking on this and hoping na na sa dalawa may kakanta na sa harap ng lawyer nila at dun natin malalaman po.
Dahil as of now hindi pa namin puwedeng questionin 'yan dahil talagang labag sa batas po 'yan. Although may makukuha kaming mga impormasyon diyan, hindi po 'yan tatayo sa korte. 'No po 'no. So, siguro po, 'pag may kakanta sa kanilang dalawa, isa man sa kanila with their of course with their chosen lawyer po, do'n natin malalaman po. Pero definitely, as per experience because nagtagal din ako sa intelligence, hindi sila taga Enrile, taga San Mariano sila po. At hindi sila nakatira po kahit sino na talagang yung San Mariano po is baryo pa po yun, isa sa remotest na barangay. Pero nakita niyo kung gaano kagaling ang pulis natin, ang mga investigador, mga intelligence natin, sa tumbok po natin. Salamat po, sir. Ang isa pala is may direct assault, kaya ito dito natin na-trace, eh. Oo, isa yun na isang direct assault, may criminal record, isa is malinis. Si Mavi ay dating miyembro ng KAFGO. Ngunit voluntaryong nagbitiw sa serbisyo noong November 2024 bago nangyaring pamamaril. A matter of backtracking and intel focus na operations namin. Nung pinatay kasi si kapitan, nakamaskara po ang mga 'yan. So initially, meron kaming binacktrack na 1 pair. So sinundan po namin 'yan, pero nakita namin na hindi magkatugma. Fina-file namin, yung isa dating I think dating policeman, eh, 'di ba? Dating policeman, pina-file namin, wala hindi puwede, eh. So I think after a week ata, ang R2 pa natin that time is Colonel Julaygo. So nakita namin na hindi magkatugma sa galaw, pati yung mga dates kung asan sila that time, so chineck namin. So here comes again another informant na source from the intelligence community na may itong grupo na 'to. So chineck namin. So ang ginawa namin nung ano namin ang address, hindi kami nagtiyaga lang sa Santa Maria dahil ang nagiging initial na information po sa atin no'n is tumakbo papuntang Santa Maria ay papuntang palabas ng highway, southbound. So inisip namin papuntang Santa Maria. So hindi kami nagtigil do'n, pumunta kami ng Kabagan, lahat ng CCTV tinignan namin hanggang na-hit namin yung dalawa, hanggang San Mariano po. Kaya malaking tulong po yung CCTV, yun ang tumulong po sa amin dahil sa part ng Santa Maria, may nakuha kaming CCTV kasi na nag-alis ng maskara pati damit. So dun sa initial na nakuha naming picture, hindi kamukha. Kaya inano namin yung unang pair. So sinundan namin 'tong tawag na, itong ano, yung nagpalit ng damit sa Santa Maria area, eh, pati mukha niya. So dun namin na-trace na hanggang sa CCTV ng Tumawining, pati sa Ilagan, papasok ng San Mariano. So dun, kaya it is ano, 'pag ikukuwento kasi natin yung mga hirap ng operatiba sa investigador kung paano ma-identify, talagang tagal, pinagtiyagaan po natin. Kaya nung nakuha namin yung mga evidences na sila, kaya tingnan niyo po sa pag-file namin ng case, lumabas agad ang warrant nila. Dahil talagang mabigat ang ebidensya na sila talagang dalawa, kaya natunugan din na nag-file din ng case, dun tumakbo na po sila. Pero that time, bago namin final ang case, tumbok na rin namin ang pati bahay nila sa San Mariano. Kaya nung pag-file namin ng case, nawala na po sila dun. Pero kaya hinintay lang namin nun ang paglabas ng warrant, still yung mga operatiba po natin nakatutok pa rin sa mga pinuntahan nila. Kaya sinabi ni Colonel Allen po kanina, as far as Quezon Province pinuntahan ng mga operatiba natin. Hindi po kami nagse-set ng definite timeline. This is investigation kasi po, eh. Ito ay ebidensya po ang hinahanap po natin. Although may tumawag na nga sa'kin kanina po, isang mataas na opisyal po dito na nagko-congratulate sa atin. Tinanong din sa akin po kung sino ano, hindi ko rin po sinabi. Sabi ko, "Sir, we are still investigating it po. Although nagsalita na po ang mga suspect, but we treat it as ano, tawag na, as hindi pa po ano dahil kailangan pa natin kasi ang masusing imbestigasyon at ebidensya para malaman natin yung tunay na motibo at kung sino ang nag-hire po sa kanila po.